When will this torture stop, for Pete's sake? Malamang na kapag natapos siya ay amoy baka o dumi ng baka na rin siya. Takot siya sa baka, estranghero sa kanyang hayop na iyon, lalo na't hindi siya lumaki sa probinsya. Ang alam lang niyang baka ay iyong luto na at nasa plato niya. Sa pagkakataong iyon ay parang kay sarap maging vegetarian. Baka lang ang alam ng mga bakang ito na kinain niya ang mga kalahi nito. Ma'am, ibinili na po kayo sa akin ni Senyor, anang isang lalaking lumapit sa kanya. Nagsisimula na siyang mainis sa pagtawag ng Senyor kay Mark. It sounded too superior. Parang isang tao itong napakahirap maabot. At bakit ba yun ang tawag dito? Mukhang kahit munting bagay patungkol kay Mark ay ikinapipiko na niya. Ganon ang epekto nito sa kanya. Ano raw pagpapahirap ang papagawa mo sa akin? Tanong niya. Tumawa ang lalaki. Hindi po bali ma'am, madali lang po ang gagawin natin dito. Halina po kayo. Simple lang naman pala ang magpaligo ng baka. Kaya lamang, sa dami ng bakang kailangang linisan, malamang naaabuti na siya roon hanggang gabi. Ang sabi ng lalaking nakausap niya ay hindi naman daw nananakit ang baka gaya ng ikinatatakot niya. Nagsimula na siya. Mayroon siyang gamit na telang parang abaka na panlinis ng baka. Mukhang relax sa kanya ang baka. Maybe it's their massage. Natatawang sambit niya sa camera. As usual, nakatutok iyon sa kanya. Bilib din siya sa mga kumukuha ng sa kanya. Kailangan ding tiisin ng mga ito ang alinsangan at baho ng ginagawa niya. Ma'am, ipinapatawag po kayo ni Senyor. Of course, because this is too easy. Bulong niyang ibinalik sa lalaki ang hawak na panlinis. Ibang lalaki ang sumama sa kanya patungo sa kinaroroonan ni Mark. Sa labas pa lamang ng kwadra ay para na siyang kinakabahan. May naririnig siyang tila iyak ng kabayo. Ang unang pumasok sa isip niya ay may tinotorture na kabayo, iyong tinatatakan sa katawan ng nagbabagang bakal. Nang makapasok siya ay nakita niya ang dalawang kabayo na tila hindi mapakali. Ang isa roon ay nakatagilid na, nakahiga. Assist me, ani Mark sa kanya. Manganganak siya. Itong isa naman may sakit. Get the rectal thermometer and you know what to do. You got to be shitting me. Just do it. Kinuha na nga niya ang thermometer pero hindi niya ipapasok iyon sa kabayo. Manigas si Mark. It was animal rights violation. Nanatili lamang siya nakamasid. Hindi niya malaman kung bakit bumilib siya kay Mark sa ginawa nitong pagpapaanak sa kabayo. Namangha siya. Ganun palang itsura ng baby ng kabayo. Parang balot na balot iyon ng basang plastik at tila ubod ng lagkit. Tinulungan ni Mark na makawala mula sa wrapping na iyon ang kapapanganak pa lamang na kabayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nakapagpalakad na iyon. It was so frigging awesome. Nakamasid lamang siya sa pangyayari. Sa kauna-unahang pagkakataon ay na-appreciate niya ang nasasaksihan niyang iyon sa rancho. Live Discovery Channel. Ano pang hinihintay mo? Gamitin mo na yan. Ipapakita ko sa iyo ni Carding kung paano. At ipinakita nga sa kanya ng lalaki nagsama sa kanya roon kung paano ipasok ang thermometer sa puwet ng kabayo. Sinanyasan nito ni Mark na ipasa sa kanya ang thermometer. No way! Tanggi niya. Do it! Giit ni Mark. I said no way. Do it or else... Or else what? You'd regret it. Naniwala siya rito. Maraming mas malalang mang-aring pagawa ito sa kanya. Mangiyak-ngiyak na siya habang hawak ang thermometer. Dama niya sa kamay niya ang init ng kabayo at maduwal-duwal na siya. Nang may madama siyang parang mamasa-masa ay napaiyak na siya. And then, she cried all out like a toddler. Lahat ng frustration niya, lahat ng hinaing niya, ng mga nagdaang araw, lahat ng pagkainis at pagkapiko niya kay Mark ay lumabas. Kaya marahil mukha siyang toddler ay dahil ganun mismo ang nadarama niya. Wala siyang magawa sa sitwasyon, parang isang batang kontrolado ng isang malupit na magulang. Yan palang umiiyak ka na? Ani Mark. Shut up.
Kinuha mula sa kanya ng isang tauhan na thermometer. Gusto sana niyang isubsob na ang kanyang mukha sa mga palad niya, ngunit alam niya kung saan niya inihawak iyon. Gusto niyang punasan ng damit niya ang kanyang mukha, ngunit kaninang naglilinis siya ng baka ay kung ano-ano nang tumalsik doon. Nang mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakakawawang ninalang sa buong mundo. Humagulhol siya. Halos tumutulo na ang sipon na wala man lang maipunas doon. Boy, this would sure look pretty on TV. Lalo siyang napahagulhol. Hindi niya maawat ang kanyang sarili. Can anyone show me the doggone faucet so I could clean myself up? She felt even more pathetic saying that to no one in particular. Iniabot sa kanya ni Mark ang panyo nito. It was so clean and white. Hindi niya inaasahan na ang isang tulad nito ay magkakaroon ng ganong kaputing panyo. Inagaw niya iyon at kaagad na siningahan. Come. Tahimik na sumama siya rito. Dinala siya nito sa isang kubo na malapit sa kwadra. Nakasunod ang mga cameramen, ngunit pinagsabihan ni Mark ang mga ito na umalis muna. Nakapagtatakang tumalima naman ang mga iyon. Itinuro nito sa kanyang banyo. Naka-tiles iyon. Sa totoo lang ay maganda ang kabuuan ng kubo. Marahil ay iyon ang pahingahan nito. Naglinis siya ng sarili saka lumabas na. Naroon ito at nagbabasa ng dyaryo. Nag-angat ito ng mukha. Done? Yes, suminghot siya. Ayaw sana niyang makita nitong umiiyak siya, pero anong magagawa niya? Ayaw niyang maisip nitong mahina siya sapagkat parang itong tipo ng taong mientras nakakakita ng mahinaan ay lalong maiinis. Mukhang walang awa ito. Siguro'y ayaw lang nito mag-ingay siya kanina kaya dinala siya nito roon. Baka manenar mo nito. Hindi ka dapat umiyak ng ganun kaliit na bagay. Sinasabi ko na nga ba? Wala kang pakialam sa akin. Nung umiyak ako, hindi naman kita tinawag ah. Still, you shouldn't have cried. It was just a simple task. For you it is. Ayoko marinig ang sermon mo. Kung may papagawa ka pa, sabihin mo na lang. You can stay here for the meantime. Lumabas na ito at naiwan siya. Kahit paano'y natuwa siyang hinayaan siya nito. Mukhang nadaan niya ito sa iyak. Sinamantala niya ang pagkahataon. May nakita siyang nilagang saging sa mesa at nilantakan niya iyon. And then she slept. Nang magising siya ay madilim na sa labas ng kubo. May naririnig siyang tunog mula sa banyo. Nang bumukas iyon ay nakita niya si Mark, topless. Her first thought was, "Come to me." Kung kanina ay walang pakialam si Tara kung ano ang amoy niya habang nasa likuran niya si Mark sakay ng kabayo, ngayong bagong paligo ito at sa kung anong dahilan ay gwapong-gwapo naman ito sa kanyang paningin. Conscious siya sa kanyang amoy. Baka amoy dumi ng baka at kabayo na siya. Wala na siya nakikitang tao sa rancho. Oras na ng pahinga. Noon lamang niya nakita ang rancho na walang katao-tao. Palibhasa ay sanay siyang matulog kaagad pag uwi niya. Hindi siya nagsasalita at ganon din si Mark. Bilog na bilog ang buwan at sapat ang liwanag niyon upang maging tanglaw nila. Kung sa bagay, ang mukhang saulado na ni Mark ang lahat ng sulok na ratso. Nang makarating siya sa mansyon ay ibinaba siya nito sa kubo niya. Saka pinalakad ang kabayo patungo sa kwadra. Hey, nilingon siya nito. Nagtanong ang tingin. I just wanted to thank you. Thank you for letting me sleep. I needed that badly. Tumango ito at muling pinalakad ang kabayo. Kung bakit naman ayaw niyang matapos sa tanguan ng usapan nila. Sinasabi sa kanya ng isip niya na kailangan niyang hayaan na lamang ang lalaki sa kung ano man ang gusto nitong gawin. Ngunit tila mayroong sariling isip ang bibig niya. What about dinner? What about it? Well, I don't have any food and I'm starved. Bahagya siyang tumawa. Tawang nahihiya na hindi niya maunawaan. Bakit para siyang nahihiya? And where are the cameramen? I told them to take the rest of the day off. Wala na rin silang makukuha sa'yo. You were resting. As for dinner, I would bring you some food. Or maybe we can eat together. Pinagbastan siya nito.
hanggang sa huli ay tumango ito. Tuluyan na itong umalis. Siya naman ay nagtungo na sa loob ng kubo para maligo. She took a quick shower, anxious that dinner might be cancelled if she took so long. Ang gusto sana niya ay mas maganda-gandang damit ang isuot, ngunit wala siyang dalang ganoon. Ang pinakamagandang maisusuot niya ay t-shirt at paruntong. Damn the network for giving her only those kind of clothes. Wala naman kadating-dating ang mga damit niya. Ang ginawa niya ay binuhol na lamang ang t-shirt sa bandang tiyan nang sa ganoon ay makmukhang feminine iyon. My God, I'm trying my damnedest best to look cute. What the hell is my problem? Maya-maya ay lumabas na siya ng kubo. Wala si Mark roon kaya nagtuloy na siya sa bahay nito. The house was awfully quiet. Kung iyon talaga ang gusto niya ay nagtagumpay itong makamit iyon. Siya ay hindi makakatiis sa ganoon. Kailangang parati siyang may nakabukas na radyo. Music was her life. There's food on the dining table. Let's go. Muntik na siyang mapatalon nang marinig ang tinig ni Mark. Naroon na pala ito sa likuran niya. She smiled at him. Sino nagluto? Tanong niya. Nagpapadala ako ng hapunan dito gabi-gabi. I'm afraid this wouldn't be the kind of dinner you are used to be. But you're in a farm. What do you expect? Gusto niyang mainis. Wala man lang itong kalambing-lambing sa pagsasalita nito. It was quite obvious he was not attracted to her one bit. Naitanong niya sa sarili kung ano kaya ang buhay nito sa labas ng farm. Malamang na ito rin ang nagmamahala ng malalaking korporasyon. Ano kayang itsura nito kapag naka-corporate attire ito? May nagsasabi sa kanyang mas bagay rito ang get-up nito sa rancho. Doon ito nababagay. Dinner was rice, grilled fish, and vegetables. Ang inumin ay buko juice. Tahimik na tahimik si Mark. Walang seremonya nagsimula na silang kumain. Parang may masamang mangyayari kung magsasalita ang isa man lang sa kanila. Iyon ang pakiramdam niya sa labis sa katahimikan. It was ridiculous. Nagpasya siyang magsimula ng usapan. So, do you manage the company too? Yes. You always visit the office? I have an office here. Do you have a girlfriend? Gusto sana niyang itanong, ngunit may hinala siyang mababara siya kapag iyon ang itinanong niya rito. Ginaya na lamang niya ito. Pinagtuunan ng pansin ng pagkain sa hapag. Naitanong niya sa sarili kung hindi kaya nabubore ito sa lugar na iyon. Kung siya ang titira sa ganong lugar ay hindi siya makakatagal ng walang kasama. Ngunit pinaalis pa nito ang mga kawaksi sa bahay. Tila talagang gusto nitong makapag-ermitanyo. How do you maintain a house as big as this? You ask so many senseless questions. Kumain ka at magpahinga para bukas, para hindi ka iiyak-iyak sa trabaho. Parang kay sarap kalmutin ang mukha nito. Bakit ganyan ang ugali mo? I'm trying my best to start a good relationship with you. Hindi mo kailangang gawin yan. Wala akong sinasabi sa iyong gawin mo yan at hindi rin kita pinasasalamatan para sa effort mo. Kumain ka na at pagkatapos bumalik ka na sa kubo mo. Inis na inis siya kaya hindi na niya tinapos ang pagkain. Tumayo na siya. It was such a pleasant dinner. Sarcastic kontura niya saka lumabas na. How dare he make her feel so ugly and hard-selling? She hated him again. Nasasabik na si Tara na magkausap ang mga kaibigan niya. Minsan kada 1 linggo ay may pagkakataon siyang makausap ang mga ito. Iyon nga lamang, limitado iyon. At sa araw na makakausap niya mga ito, ay araw din ng pahinga niya. Mas excited yata siya ron. Natulog lamang siya buong umaga at nang sumapit ang hapon ay nagpasya siyang mag-ikot-ikot sa rancho. Kapag linggo ay araw din ng pahinga ng mga manggagawa. Ang mga kailangang gawin para sa araw na iyon ay salitan daw kada linggo ang mga trabahante. Tahimik ang rancho. Nakakapanibago iyon. Nagtungo siya sa bahay ni Nanay Ideng. Maraming niluluto ito. Tila abalang-abala ito. Ano po ang meron, Nanay? Tanong niya rito. Naku, nakaligtaan ko ngayon nga palang kaarawan ni Mark. Nang maalala ko, heto, naghahanda ka agad ako. Maya-maya darating na rin dito ang mga makakatulong ko na pagpasyahan naming magluto para sa kanya.
Ngiting-ngiti ito kahit hindi na magkandatuto sa pagpupunas ng pawis sa mukha. Nagbo-birthday din pala siya. Nako, ikaw talaga. Teka, ikaw ba'y marunong maggayat nitong gulay? Ayaw sana niyang tumulong kumpara iyon sa birthday ni Mark. Pero mukhang nakakaawa si Nanay Ideng na mag-isa lamang na kumikilos. Mukhang napakarami nitong balak na ihanda. Sige po, sabihin na lang ninyo kung anong klase ang hiwa. Anong oras po ba ang handaan? Mga pasado 5:00 siguro hanggang gabi. Hindi na masyado magpapagabi at baka bukas ay walang makabangong trabahante. Tumawa ito. Gusto naming ganitong may selebrasyon. Alam mong iyan si Mark ay talagang namang napakasipag. Pupusta akong maging siya ay nalimot ang kanyang kaarawan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.